Another day, another J. Fern's Wife story. Ito yung mga sisiw na huling papisa namin ngayong off-season. Ang iingay nila kaya tiningnan ko wala na palang patuka. Nakakatuwa nga itong mga sisiw na ito dahil matatakaw na rin kumain. Ilang araw na nga medyo makulimlim at ngayon ay parang uulan kaya inilagay ko muna sa tangkal itong manok na nakatali dito sa ilalim ng mangga. Tulog na tulog si J. Fern kaya hindi ko na ginising, ako na lang ang naglagay ng manok sa tangkal. Nagsisimula na ang pumatak ang ulan, malalaki ang patak, kaya siguradong malakas ang ulan, kaya inilagay ko muna ito sa tangkal para hindi mabasa. Sobrang lakas nga ng ulan, buti na isilong ko ang isang manok sa ilalim ng mangga. Ito namang nasa tabi ng bakod ay may bubong naman pero nabasa pa rin. Yung ibabaw lang ng balahibo niya ang nabasa, yung katawan niya ay malamang hindi naman basa. Nagising nga si J. Fern sa lakas ng ulan, isisilong sana niya ang manok pero sabi ko na isilong ko na yung nasa ilalim ng mangga. Kinagabihan nagtataka ako kung bakit nakasara ang ilaw namin dito sa kusina. Nasa may multi-purpose pen si J. Fern, nagtataka ako bakit nagwa-flashlight siya doon. At habang palapit nga ako, nagliliparan ang mga gamo-gamo. Binuksan pala niya ang flashlight ng cellphone niya para lumapit ang gamo-gamo para tukain ng mga manok. Daming gamo-gamo. Dito pala ako sa kabila. Ayan. Gustong-gusto nga ng mga manok ang gamo-gamo kaya lang konti lang ang lumalapit sa flashlight ng cellphone. Kaya naisipan namin ni J. Fern na hulihin na lang ang mga gamo-gamo sa palanggana at ipunin namin. Bukas na namin ipapatuka sa mga manok. Naglagay nga kami ng tubig sa malaking palanggana at itinapat namin ang flashlight doon para maglapitan ang mga gamo-gamo para malaglag sa tubig. Pinatay namin ang ilaw dahil kapag bukas ang ilaw ay sobrang daming gamo-gamo at kumakalat sa buong bahay. Kaya yung flashlight lang ng cellphone ang ginawa naming ilaw para doon lang maglapitan ang mga gamo-gamo para tuluyan silang malaglag sa tubig. Ang kapal na, lampas na sa tubig. Lampas na sa tubig. Lampas na sa tubig. Konting tubig lang ang nilagay ko, kaya sa dami ng gamo-gamo, yung ibang gamo-gamo hindi na nababasa dahil lampas na sila sa tubig. Nilagay ni J. Fern sa kabilang side ng palanggana ang lahat ng gamo-gamo para yung malalaglag sa may tapat ng cellphone ay mababasa ulit. Kinabukasan nga bago ako magpatuka ng mga manok ay ito muna ang pinatuka ko sa kanila. Buhay pa ang mga gamo-gamo, nagapang lang sila, hindi na makalipad. Dahil nakakain na nga ng gamo-gamo nung gabi ang mga sisiw na yan, kaya matakaw na. Ito namang hindi nakakain kagabi, ngayon lang makakakain, ay naninibago. Parang ayaw pa nilang tukain ang gamo-gamo nung una, pero maya-maya din ay kinain nila at naubos din nila yun. Itong nasa una at pangalawang pinto ng multi-purpose pen ay mabilis na naubos yung mga gamo-gamong nilagay ko sa kanila kahit madami. Mukhang bitin pa nga, kaya nilagyan ko ulit. Naku, saglit lang pala nila itong ubusin. Pinakawalan ko ang mga bulik para matuka nila yung mga gamo-gamo na nalalaglag sa lupa. Mukhang nagustuhan din ng mga bulik ang gamo-gamo kaya halos sa irin din nila yung mga nalaglag sa lupa. Saglit lang ubusin ng mga manok ang gamo-gamo kaya ito na ang huling dakot ko ng gamo-gamo sa palanggana.
Ang bilis maubos. Kunti lang. Ayan ang anak ng 7 times. Maganda na ang katawan. Wala sa bulik. Makulimlim nga pero hindi naman umuulan kaya nilabas ulit ni Jay Fern ang anak ng aming 7 times winner broodcock. Pinapulpog niya muna para lumamig ang katawan. Naulan na naman. Bandang tanghali ay umulan na naman kaya isinilong muna ulit ni Jay Fern ang cockerel. Hapon na nga hindi pa rin tumitila kaya nagpatuka na si Jay Fern ng mga manok. Wala namang bagyo pero may habagat kaya maulan na naman dito sa amin ngayon. Maulan, itong mga bulik lang ang inalpasan namin. At dahil maulan nga, yung mga bulik lang ang inalpasan namin, buti na lang dito lang sila nakatambay sa taas at hindi nagpapaulan. Hindi naman ganun kalakas ang ulan pero halos magdamag na hindi tumitila kaya kinabukasan pagdating ni Jay Fern sa manukan ay ganito ang itsura. Umawas na naman ulit sa cording area ang tubig na galing sa sapa, buti na lang ay nailagay sa tangkal ni Richard ang mga manok na nakatali. Malakas siguro ang ulan sa bundok kaya ganyang kalakas ang tubig na galing sa sapa. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!